Hello guys, meron ako dito mga binili na ito 1000 RPM na clutch spring sa Easy Ride, tapos Bell XKD yung brand na clutch bell na groove bell na siya. Nagamit ko na to groove bell siya. Ayan. Galing sa Shopee yan. Sa Shopee naman na to. At yung clutch lining assembly, yan yung track niya, MRTR. So, mahaba yung ano niya, itong clutch shoe niya. Yan, mahaba yan. So, yan, yung experience. Share ko lang sa inyo yung experience ko, no? So, dito muna tayo sa groove na bell. So, ito, nagamit ko na to siya. So, okay naman yung performance niya. Yan, tinanggal ko kasi naglinis ako. So, okay siya. Wala namang problema sa kanya. Magaan din siya kumpara sa stock na bell. Napakabigat nun yung stock. So, nagpalit ako ng medyo magaan. Pero ang performance naman yun, hindi naman talaga siya dragging. Parang yung stock lang din ang pakiramdam mo. So, yung stock naman natin na bell, wala namang problema doon. Hindi naman siya nag-drag kahit na wala siyang groove. So, ayan. Okay naman to. Dito naman sa clutch spring, 1000 RPM, nagamit ko na rin to. So, tinanggal ko siya kasi medyo parang malamya. Maganda yung ano niya. Konting piga mo lang, mga 2K RPM. Yan, TTGR yung brand niya. 2K RPM, umuusad na yung motor mo. Sa mababang RPM lang. Yan ang kagandahan niya. Kaso pagdating sa gitna, parang wala siyang gitna. Pero kung ikukumpara naman sa stock na clutch spring, mas okay to. Medyo matipid sa gas. Kasi hindi yung starting pa lang galit na agad yung motor mo. Ito medyo matipid. Pero wala lang gitna. Kaya medyo pagdating sa mga medyo ahon, piga ka talaga. Para lang umahon na. Para makukuha mo rin yung stock na clutch spring. Kasi yung birit nun at birit nito, pag-ahon, same lang sila. So, tinanggal ko kasi mas okay pa yung stock na clutch spring. May damba. Ito, parang wala, malamya. Dito naman tayo sa itong assembly ng GY6 na mahaba yung clutch shoe niya. Ayan, mahaba yan. Ang problema nito, sa umpisa maganda. Ang problema niya guys, mabilis mag-drag yung yung bell. Kinakain niya ng clutch shoe na yan, yung groove na yan, ang kintab. Pati yung pinalit yung stock na bell ko kasi nagda-drag to. Ganun pa rin, 2 araw, dragging na, parang kabayo na yung motor mo. Tumatalon-talon talaga. Palo ka na ng 3K RPM, tumatalon-talon. Pag nakabuelo ka na, mga 30 ang takbo mo, dun siya kumakapit ng todo yung clutch lining. Kaya ito, tinanggal ko kasi parehas yung bell na ginamit ko, pati stock, kuminis kasi kinakain itong brake shoe. Ang kapangitan dyan pala, kailangan medyo lalakihan mo yung
sa tingin ko lang lalakihan mo yung bell mo kasi malapad na itong pinalit ko na ito. Halimbawa kung magpapalit ka ng mahaba, malapad na yan. So pag bumuka siya guys, ang lumalapad sa kanya itong dulo lang, yan o, di ba? Bibiga ka, bubuka to. Pag buka nito, ang nalapat sa kanya yung dulo lang, kumbaga yan, lapat na siya dito sa mismong bell mo. Kaya ang nangyayari, hindi pantay ang kayod niya guys. Yan na guys, hindi pantay, hanggang dito lang yung kayod niya ng lining. Ito hindi to nadadaanan, yan, hindi yan nadadaanan hanggang dito. Ayan o, kumbaga ang lapat niya pagka ganun pa lang, ano na, lapat na siya. Tapos mangyari, magdadrag lang siya, magdadrag hanggang sa kuminis na ng kuminis, masusunog na yung bell nyo. Kaya tinanggal ko to. So ibig sabihin, pag magpapalit tayo nitong malapad na lining na to, dapat malaki din tong bell, kasi hindi maganda ang lapat niya guys. Sayang lang to sa mga nagpapalit dyan ng mga naka easy ride. Sabi nila maganda ang performance, maganda yung lapat, maganda yung hatak, tumipid sa gas. So ginaya ko naman, kaso di ko alam kung nagpalit din sila ng bell. Kaya sa akin hindi maganda yung experience ko, kaya tinanggal ko kasi masisira lang yung bell nyo, masusunog lang kaka-drag niya. So yan, hindi ko na ito ikakabit kasi sayang lang yung bell ko, mapupudpud lang lahat. Ang maganda sana malapad, kaso yung lapat niya, paglapat siya, pagbuka niyang gano'n, di ba guys, pagbuka niyang gano'n, ganyan yan, di ba? Ganyan, oh, magiging pantay bang lapat niyan? Sayang lang yung haba kung hindi ito na lumalapat. Pagbuka niyang gano'n, oh, ganyan lang siya, hindi yung haba, gano'n lang siya, kumbaga hindi pantay, hindi kagaya nung maiksi na pagbuka, lapat lahat, tsaka sakto siya sa lapad ng bell. Yan ang disadvantage nitong malapad. So kailangan magpalit ng bell. Kumbaga isang set ang ano nyo, ang paggagawa nyo ng combination nitong pagpapalit nyo ng clutch assembly. Kumbaga dapat may ano rin kayo, may bell na ipapalit kasi hindi siya maganda, hindi maganda yung lapat niya. Kagaya yan guys, yan diba, yun yung clearance niya, maliit na lang, diba guys, gigit na natin kasi hindi pantay. Yan yung gitna, yan yung gitna. Tingnan guys, tingnan nyo yung distansya, oh, yan yung distansya niya, di ba? So tutok na siya. So pagbuka niyan, anong lalapat dyan? Edi ito lang. So mangyari, hindi pantay ang lapat, so magdadragging na siya na magdadragging. Susunugin niya lang, susunugin yung bell nyo, pupudpurin niya, pakikinisin niya, para na kayo nangangabayo. Pagkabit nyo ngayon, okay pa. 2 araw na gamit nyo, wala na, nangangabayo na yung motor. Sayang lang to. So, yun lang guys, sinare ko na sa inyo yung experience ko dito sa mahabang clutch shoe na to. GY6 yan.
clutch assembly and GY6. So, ayun na guys. Thank you.